In this video, update lang tayo sa crypto market. Alamin natin ang mga crypto narrative na nanguna ngayong 2024 at yung price action ni Bitcoin, tuluyan na ba itong magbabounce or isa lamang itong fake out for a further correction? At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So unahin muna natin pag-usapan yung top interest ng mga retail investors ngayong taon based sa study na ginawa ng CoinGecko. Sinasabi nila na ngayong 2024 nga, isa sa tatlong crypto investors ay mas interesado sa highly speculative tokens. According kay Lim Yukian, isang research analyst ng CoinGecko, ang mga meme coins ang most popular crypto narrative of the year. Sila yung nanguna sa interest ng mga tao ngayong taon from January 1 to December 21 report. Nagpapakita na that meme coins and related categories accounted for nearly 31% of all investors' interest. So ibig sabihin, speculation over fundamentals. Hindi ibig sabihin ito yung narrative na best performer. Top interest lang ng mga investors na nagbibigay sa atin ng insights na karamihan ng mga investors ngayon sa crypto market ay mas preferred or interesado sa mga high-risk crypto assets. Habang ang mga meme coins ay nag-o-offer ng massive volatility, ang potential nito for short-term gains ay naka-attract ng maraming traders. Pero although mataas nga yung rewards dito, pero yung losses naman na makukuha is significant din talaga. At sa study ng CoinGecko, nakakuha ng 15% share of interest ang mga meme coins, mas mataas ng 6% kung ikukumpara nung nakaraang taon. Solana meme coins ang pang-apat sa narrative na merong 8% share of interest. Base blockchain meme coins ng Coinbase nasa 11th place na with over 2% of interest. At yung AI meme coins and cat team meme coins ay naglalaro naman sa 15th and 16th place na merong 1.5 and 1.2% interest. Sa ngayon, ang market capitalization ng mga meme coins ay nasa $113.2 billion na. Ang mga nangunguna dyan, syempre sila Dogecoin and Shiba Inu pa rin. Although mga meme coins ang naging top interest ng mga tao, ang artificial intelligence niche ay nasa pangalawang pwesto pa din. Noong 2023, ito yung nasa top interest ng mga tao. Medyo bumaba ang demand dito, pero nasa mataas na pwesto pa din yan. Ang broader AI narrative kasi meron itong 5 related sub-narratives na kapag pinagsama-sama ay merong 15.5% of interest. Kasama na dyan ang AI agents. Ito yung isa sa area ng AI na nagsisimulang uminit ngayon if you are paying attention on the market trends. Sa ilalim pa lang ng virtual protocol ecosystem, nasa 4 billion market cap na. So nagpapakita lang ito sa pagbabago-bago ng interest ng mga tao. Ang mga crypto investors hindi lang stagnant sa isang particular na narrative. The interest of people is constantly changing. Kaya we have to pay attention sa mga emerging narrative in the future. Iba pang news, crypto adoption surge in South Korea. So hindi lang sa United States tumaas yung crypto interest dahil sa pagkakapanalo ni Trump, isa na nga ang South Korea dito. On December 25 report ng isang South Korean media, sinabi na ang bansa daw nila ay nakapagdagdag ng 610,000 new crypto users in November alone. At dahil dito, umabot na ang total numbers of digital asset investors ng 15.6 million. So ibig sabihin 30% ng South Korean population na meron lang 51.7 million ay merong hold na cryptocurrencies. A milestone that underscores the nation's growing embrace of digital assets. Ang data na ito ay ipinakita ng isang representative ng Democratic Party of Korea na si Lim Kwang-hyun na nagpapakita sa activity across 5 major South Korean crypto exchanges, ang Upbit, Bithumb, Koinone, Corbit, and GoPax. Ang tumataas na investors' interest na ito ay nagre-represent ng unprecedented level of adoption dahil na rin sa favorable developments na nangyayari sa crypto market, both domestically and internationally. At sa pagdami ng crypto holders sa South Korea, meron sila ditong inilabas na new Virtual Asset User Protection Act na ipinatupad ng Financial Services Commission, FSC, noong July 19. Ang regulatory framework na ito ay nagpo-provide sa mga users ng robust protection
sa kanilang mga crypto holdings. Nag-introduce din ito ng more stringent standards for the operation of crypto exchanges na may layunin na pataasin ang tiwala ng mga investors sa mga exchanges. Bukod sa data na nagpapakita ng dami ng mga investors sa South Korea, nilabas din dito ang total crypto holding amounts of South Korean investors. Collectively, meron silang hold na approximately 102.6 trillion Korean won. Ang equivalent nito sa dollar ay 70.3 billion in crypto assets at ang nation's transaction volume for crypto ng South Korea ay halos malagpasan na ang dominance ng kanilang local stock market. Nagpapakita lang ng growing role of digital assets in South Korea's financial ecosystem. Iba pang news ay yung outflows in Bitcoin ETF. So yung BlackRock Bitcoin Exchange Traded Fund ay recently naka-experience ng kanyang largest single day outflow na nagpapakita ng significant shift in market sentiment for Bitcoin-focused funds. And it shows a fourth consecutive day of outflows na nagtotal ng over $1.5 billion. Noong December 24, ang IBIT ng BlackRock ay nakaranas ng $188.7 million of outflow, higit na mas mataas sa prior record nito na $72.2 million just 4 days earlier according to CoinGlass data. At hindi lang BlackRock ang nakaranas ng outflow, all 12 United States-based spot Bitcoin ETF experienced a combined outflow of $338.4 million on Christmas Eve alone. Since December 19, nakaka-experience na ng outflow ang mga spot ETF kaya umabot ito ng $1.52 billion in total. Kasama nga dyan ang Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund na kinakitaan ng $83.2 million outflow noong December 24. Ang ARK21 shares ay meron ding outflow ng $75 million at ang Bitwise Bitcoin ETF lang ang nakapagbigay ng inflow na $8.5 million. At habang si Bitcoin ay nakakaranas ng outflow, ang Ethereum ETF naman ay nagpapakita ng resilience kasi continuous pa din ang inflow dito heading into the Christmas holiday. Noong December 24, ang US spot Ethereum ETF ay nakapagtala ng $53.6 million inflow following a $130.8 million inflow the day prior. So parang ang nangyayari, yung liquidity na lumalabas kay BTC pumapasok naman kay Ethereum. Unti-unti na kasing nakakakuha ng traction in recent months itong si Ethereum ETF despite sa hindi magandang performance nito noong ito ay malaunch. Kaya sinasabi ng ilan na Ethereum may outperform BTC in 2025. Pero kahit nakaranas ng outflow si BTC, Bitcoin ETF still achieve a historic milestone. For the first time, ang US Bitcoin ETF ay nalagpasan na si Gold ETF in net assets under management. Nangyari yan noong December 16, Bitcoin ETF collectively held $129 billion in AUM, surpassing Gold slightly, according yan sa K33 Research Head of Research, Vettel Fund. Tingnan naman natin yung price action ni Bitcoin sa daily time frame. Mapapansin natin meron na siyang bounce dito below the swing low around 92,000. Pero kung sisilipin natin yung weekly chart, meron tayong weekly bearish candle here. So it could be a sign that the price could go lower below 90,000. Sa daily, although meron tayong bounce, ito yung sinasabi ko na it could be a fake out kung magpo-form siya ng lower high dito. Then it could possibly retest the 90,000 price level. Ang kailangan natin makita dito for the bulls is a strong bounce. Kung magre-retrace man siya, kailangan mag-form siya ng higher low at hindi magke-create ng another lower low para sideways movement lang. So we will wait for the possible formation dito. Kung magke-create nga ba siya ng lower high and lower low, that would be bearish. Kapag lower high and higher low naman, neutral to bullish. So that would be the possible price action in the daily na pwedeng mangyari in the following days. Overall trend, still bullish pa din tayo dito kay BTC. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.